Impeachment ni VP Sara Duterte, hindi na matutuloy. Naku po, yan ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito ha. Dahil alam mo, matindi ho yung mga nangyayari sirkumstansya na sa paligid ng itong impeachment ni VP Sara Duterte. Kasi alam nyo, sabi nga nila, baka daw dahil sa ginagawang proseso, kasi sa batas, hindi sapat na maingay ang paratang, hindi sapat na malakas ang propaganda. Dapat talaga dyan ay tamang proseso at lalong hindi sapat na gigil ang mga Duterte haters. Kapag mali ang proseso, kapag may butas ang ebidensya, kapag may impormasyon na nakuha o nilabas sa kaduda-dudang paraan o illegal, di ba? Posible dyan palang gumuguho na ang buong kaso. Yun. Napakaganda nun ha. At dito papasok ang usapin sa umano'y maling paglabas ng AMLAC related transaction details ng mag-asawang Duterte, di ba? Kung mapapatunayan na may mali, may abuso o may illegal na paraan sa pagkuha o paggamit ng impormasyon, hindi maliit na issue yan. Dahil sa batas, hindi lang tinatanong kung ano ang akusasyon. Tinatanong din kung legal ba ang proseso. Yun, malinis yun. Maayos ba ang ebidensya, ang pagkuha ng ebidensya? Tama ba ang dinaanan? Kaya kung mali ang pundasyon, kahit gaano pa kaganda ang drama nila sa hearing, posible pa rin bumagsak. Pero ito pa ang mas malupit, mga banateros. Mali na nga raw ang proseso. Ngayon, pati yung taong mangunguna sa impeachment trial. Mali ang interpretasyon sa salitang forthwith. Si Senate President Soto na dapat sana'y nangunguna sa matinong proseso, tama, siya pa ngayon ang lumalabas na sablay. Dahil mismo na ang nagsabi at nilinaw ng Supreme Court na ang forthwith ay hindi immediately. Na yan ang kanilang pinipilit mula noon, lalong-lalo na ginagamit ito para sa magmukhang minadali ang o mamadaliin ang ng impeachment ni VP Sara Duterte. Pero ang Korte Suprema mismo nagsabing hindi pala ganoon, kasimple. Paano tayo magtitiwala sa trial kung pati basic interpretation sumasablay? Yun. Kaya ang tanong ngayon, impeachment ba ito o political operation na minamadali, nilalagyan ng drama tapos pinamumunuan pa ng taong sablay ang basa sa legal na proseso? Huwag kayong aalis dyan dahil dito natin bubusisiin kung bakit posible. Posible lang ng impeachment ni VP Sara Duterte ay hindi na matuloy. Hindi dahil walang ingay ang kalaban, kundi dahil baka sa batas mismo sila lumagpak. Maling proseso, maling ebidensya, maling interpretasyon. Anong tawag dyan? Maling diskarte. Yun. Grabe, no? Grabe mga nagaganap sa ating bayan. Kasi dito mo makikita talaga na minamadali lang ito dahil nga naman sa 2028. So kung sumablay itong impeachment, hindi mag-prosper sa plenaryo ng Kamara o di kaya at tapos na ilipat sa Senado at hindi rin nakakuha ng enough vote, may panahon pa sila na gawin yung susunod nilang plano para mawala sa takbo itong si VP Sara Duterte sa 2028. Kasi ngayon habang patuloy ang paninira nila, alam mo, yung taong bayan nare-realize na talagang etong ginagawa nilang impeachment, etong mga bintang nila ay para sa 2028 election. Sa katunayan, may nakausap nga akong hindi mahilig sa politika, tapos sabi niya, di ba ganyan din ang ginawa nung kay Corona? Tapos eventually na-realize natin, kay si Justice Corona, eventually na-realize ng mga tao at nabuking. Remember, nabuking yun na may perang pinakalat para sa mga boboto, lalong-lalo na sa Senado, na laban dito kay Corona. Tama mali, di ba? Kasi nga, tandaan ninyo, si Corona noon ay may desisyon na hindi pumabor sa presidente at kaya naipit. Sa katunayan, dito sa part na ito, ikinulong din si Senator, dating Senator, Revilla, kung saan di ba ang kwento pa nga niya, dinala siya sa Malacanang, tapos
binabribe siya to ano daw to vote for the impeachment. Pero ano nangyari? Hindi siya bumoto at yung ilang mga kaalyado niya tuloy ano nangyari? Aba, sila ay pinakulong. At eventually, sabi ng korte ito po mismo nagsabi, korte po nagsabi, hindi po ako. Sabi po mismo ng korte na wala siyang kasalanan. Ibig sabihin, nag-imbento lang ng paratang, 'di ba? Ngayon inuulit nila 'yan kay Revilla. Ngayon naman idinidiin siya. Pero bakit? Dahil nga hindi siya saan uli bumoto sa impeachment. Buong pamilya niya hindi bumoto sa impeachment ni Sara Duterte. Oh. So ngayon, same fate. Tama kayo, same fate. Kasi sinasabi ng iba, second time around, tama kayo. Kasi noon, ganun din ang pinapagawa sa kanya, bumoto sa impeachment ni Corona. Ngayon, ganun din, bumoto sa impeachment ni BP Sara, hindi sumunod. Matikas talaga ito. Di ba? O ayan, kinulong siya uli. Ganun ang diskarte talaga nitong mga diktador na nasa gobyerno natin. Pag hindi makuha, ano gagawin? Ididemanda ka, ikukulong ka. Katulad ng nangyari ngayon kay Jay Sonsa. Si Jay Sonsa, alam nyo naman, veterano yan eh. Hindi naman po yan magsasalita ng walang kaalaman o di kaya walang basihan o ano. Bigla ho siyang kinulong dahil daw sa maling paglabas ng bulletin report ng presidente. Maaring maaring naman posible yon kasi una-una meron din naman talaga tayong batas na bawal ilabas ang any medical situation ng isang tao. Pero ang argument nga daw nila dito una-una pampubliko si Pangulong Marcos, so ibig sabihin karapatan ng mga Pilipino malaman. Pero meron din namang na sinasabi na sa side naman ng kalaban na kesyo ito'y private thing yung medical report. So, pinaglalabanan yan. Ngayon, ano kaso niya? Ang kaso niya, libel. False publication o paglabas ng maling bulletin, medical bulletin ni Marcos. Sino nagdemanda? Si Marcos ba? Hindi, NBI. Tapos ngayon, yung demanda, yung libel, ang libel po, bailable po yan eh. Kasi nga hindi, ang pagkakulong lang yan 6 months to 1 year lang ata. Basta available po ang libel. Importante mo malaman. Pero magtataka ka dun sa warrant, nakalagay po dun parang hindi, hindi required na mag-bail o non-bailable. Doon, medyo may konting sablay huwi doon. Hindi ko alam kung nagkamali ang korte kasi yun na sinasabi ng ng kampo ni Jason sana nagkamali ang korte pagdating doon at agad-agad naman ito tiniming pa long weekend para talagang hindi ma-argue at makulong si Jason sa ng 3 araw, which is ito'y tila pananakot ho sa mga bumabatikos kay Marcos. Ito'y magbibigay ng takot sa mga nagkikriticize sa kanya. Yun ang akala nila. Hindi, yun ang akala nila. Alam mo, mga kababayan, tayo sabi ko nga sa inyo tuloy-tuloy lamang po tayo. Lalaban tayo para sa tama as long as we are doing everything legally. Kasi sabi ko sa inyo, yan ang isang bagay na hindi ko gagawin. Gumawa ng illegal, naku, hindi ko gagawin yan. Kasi una-una, hindi ako malalagot lang sa gobyerno. Malalagot ako. I have a boss. Okay? I have a boss na hindi nyo nakikita. Yan po ang ating Panginoon. Hindi ako gagawa ng kasinungalingan para lamang po i-criticize ang someone. So tayo ay talagang hindi nyo kailangan magbantay dito. Kaya ito mga NBI, sigurado tayo. Binabati ko kayo dyan. Hindi nyo kailangan magbantay dahil ako isusunod kahit wala ho kayo. Kasi ako sumusunod lamang sa Diyos na atin pong sinasabi ang katotohanan. Ngayon, kung meron man tayong pagkakamali, halimbawa meron tayong napagkamali kasi hindi naman ho tayo perfecto, tulad ho din ng ibang mga news outlet, di ba? Yung mga news company, whether ito'y mainstream media o online. Meron din pagkakataon na nagkakamali. Pero doon, wala hong malisya. Kasi ang malisya ho kailangan, yan yung factor na kailangan sa libel. There is a malice. Ibig sabihin, alam mo nang mali, ginawa mo pa. Di ba? Tayo ho, hindi ho, pagkaalam ko ng mali, hindi ko ho yan sasakyan. Sa katunayan,
Ilang beses na po ako nabatikos dahil marami hong lumabas na mga video-video na ako ho mismo nagsasabi, ay mali ito, AI to, ay ano ito. Marami yung gano'n na pagkakataon na kahit sana yung video na yun ay papabor sa pinaglalaban natin, ay hindi ko sinasang-ayunan. Kasi nga again, you're not my boss. Isa lang ho ang ako ay pleaser of one. And that is the Lord. Kung yan po ay mali, hindi ko ho yan sasalsalin dito sa ating ano. Yan ang maaasahan ninyo mga kababayan ko nanonood dito. Sisiguraduhin ko na lahat ng sinasabi ko sa aking pagkakaalam ay tama. Hindi ho ako magsasalta dito ng hindi tama. Kasi baka mamaya, alam mo yun, ayoko kasi yung parusa sa lupa, matatapos yan. 6 na buwan? Matatapos yan. Pero yung ano, kalabanin mo Diyos, yan. Naku, napakahirap yan. Hindi ho yan. Sabi nga, di ba, if God is for us, who can be against us? Pero there is the other side. Ano yun? If God is against us, who can be with us? Di ba? Kaya dapat, dun tayo. Hindi tayo dapat papalag doon. Huwag tayong lalaban doon. Kahit sa buhay, mga kababayan, mga nabubuhay dyan. Alam ko, napakahirap na ng buhay natin ngayon, di ba? Marami sa atin, nahihirapan na sa buhay. Di ba? Kaya nga yung iba, hindi lumalaban ng patas. Ano ginagawa? Nang hold up, nang i-snatch, gagawa ng kasamaan, ibebenta yung, magbebenta ng droga, minsan pati katawan, binibenta. Di ba? Hindi lalaban ng patas, ika nga. Wag tayong susunod sa ganong klase. Kasi oo, maaari makalusot ka ngayon. Pero tanda mo, sabi nga, we are free to do anything but we are not free from its consequence. Sa Tagalog, ano yun? Maaari, malaya kang gawin ng lahat ng bagay. Pero yung consequence, hindi ka malaya dyan. So kung gumawa ka ng mali at labag sa batas, yung consequence niyan meron. Ngayon, paano pa kung yung batas ay binibend? Yun ang patay tayo dyan. Katulad ng tila nangyayari ngayon, maraming batas na binibend, di ba? Marami hong batas na ginagawa ngayon na tila, katulad nito, supposedly, ito'y bailable. Hindi naman naging bailable. Sabi ko nga, patay tayo dyan. Mukhang bendalo yan, ha? Bendalo principle yan, ha? Tapos, again, ito, tingnan nyo ito, ha? Naisip ko nga ito, Maaring alam nila, kasi tandaan ninyo, sabi ng iba kasi tiniming daw during the weekend. Alam nyo, even holiday, may piskal na pwede ka merong tawag dito, parang bail court. Di ko alam kung anong specific na tawag dyan. Pero ginawa na ng paraan ito ng Supreme Court before. Narinig ko rin kasi inorient din ako dyan. Meron namang pwede ka naman mag-bail even weekends. Okay? Di ba? So, yung ewan ko this is just a theory. I'm not saying this is what really happened. This is just a theory. Okay? Iniisip ko na talagang sinadyang walang bail kasi alam nila pag may bail, pwedeng mag-bail kahit weekends or holiday. Okay? So, makakalabas ka agad si Jason sa. Ngayon, ginawa nilang non-bailable, although, eventually, malamang, babawiin o itatama yung non-bailable. Pero as of now, since there is no court, yung court na nag-issue ay during holiday ay wala, hindi siya makakareklamo o makakapagsampa ng counter na o mahihiling sa korte na pwede medyo may problema ho dito sa warrant. Ganun. So ibig sabihin nun, para atang sinadya. Hindi ko sure kung totoong gano'n na nangyari. Ito'y haka-haka ko laang. Hindi ko sinasabing ito ang nangyari. Ito'y haka-haka ko laang na baka naman. Baka gano'n ang ginawa. Which is we do not know who did it. Whether the court or the NBI, we do not know. Okay? But the point here, may tutuwid na yan Monday, where the court is nandun. So pag naituwid na yan, naka-spend na ng 3 araw si Jason sa kulungan. Bakit ginawa yun? Alam mo, magbibigay talaga ito ng takot doon sa mga pipitsuging vlogger. Diba? Magbibigay ho ito ng hindi magandang interpretasyon doon sa mga vlogger na madaling matakot.
Kaya lang, sa tingin ko, mukhang dito ata ho sila nagkamali ng konti. Dahil nakikita ko sentimento sa social media. Hindi ko sinasabing tapang-tapangan po ako, ha. Nang sinasabi ko, nakikita ko yung sentimento ng mga netizen na instead na matakot, lalong nagalit. Kasi it's a very obvious na mali sa tingin nila, sa tingin natin, sa tingin namin, tapos ginawa pa rin. Alam mo, sinasagad-sagad po kasi nila eh. Kung papansinin ninyo, nagsimula yan kay Pastor Kibuloy eh. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo eh, noon pa lang sinasabi na ng Banateros ito eh. Si Pastor Kibuloy is an example. Example nila kung ang tao ay papalag. Hindi tayo pumalag. Marami sa atin na medyo kini-question pa yun. Parang ayaw nila kay Pastor Kibuloy, ganyan-ganyan, kesyo hindi sila pumalag. Ang akala nila, doon magtatapos yun. Yung panggigipit ng gobyerno. Pero hindi po. Di ba? Hindi po natapos doon ang panggigipit. Sinunod, sino? Sinunod yung mga ilang congressman na hindi pumapanig o nagkikriticize sa gobyerno. Sumunod, sino? Mismong si Pangulong Duterte. Dahil doon sa ginawa nilang yun, hindi po nila nakita na pumalag tayo doon sa maling ginagawa nila. Kaya ano ginawa? Sinunod-sunod na hanggang ngayon kung ano-ano ng bendalo ang ginagawa nila, lalong-lalo na dito kay BP Sara Duterte. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap